Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Sa mga tao daw na hindi nakukontento pagdating sa pag-ibig, madalas ang dahilan ay kung hindi kulang, sobra. Kulang ang natatanggap nilang pagmamahal. O di kaya naman, sobra naman kung magmahal. Na halos daw, nakakasakal na. Ikaw, kailan mo masasabing ang pagmamahal mo ay kulang ba o sobra? Kulang pa ba ang sobra? Sabay-sabay po nating tunghayan ang sulat ng ating letter sender na si Dana. Dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, ako po si Danica, pero mas kilala po ako bilang Dana. 31 taong gulang na, may online business po ako. Nag-franchise po ako sa isang kilalang brand ng beauty products at yun nga po ang ibinibenta ko online. Ang ikukwento ko po ay nangyari 3 taon na ang nakakalipas. Ang nanay ko na lang po ang kasama ko at ang nag-iisa kong kapatid na si Tasha. Mas bata sa akin ng 10 taon. 21 years old na siya ngayon. Pinlano po talaga ng mga magulang namin na magpalipas ng 10 taon bago muling mag-anak. Para daw hindi magpatong ang mga gasto sa pagpapalaki at pagpapaaral sa amin. Wala na po ang tatay namin. Nawala po siya 3 taon na ang nakalipas. Masaya po ang pamilya namin. Maliban nga lang kay Tasha na masyadong na-spoiled ni tatay. Nagkaroon siya ng ugaling pag ginusto niya, dapat makukuha niya. Sa bahay pa din ng pamilya namin kami nakatira. Ako, para may kasama si nanay. Si Tasha naman, dahil medyo tamad magtrabaho, ay para na din may sandalan siya para sa mga pangangailangan niya. Ako na po ang sumasagot ng lahat ng gastusin sa bahay. Pero hindi po yun alam ni Tasha. Ang alam niya ay sa pensyon nila nanay at tatay nang gagaling lahat ng pinanggagastos namin. Maluho po ang kapatid ko. Kaya dahil nga sa pagiging spoiled niya kay tatay ay walang magawa si nanay. Kundi bigyan si Tasha ng mga hinihingi nito sa kanya. Pero may ugali po si Tasha na biglang magpapaalam sa ibang lugar, maninirahan. Pero yun nga lang, biglang wala siyang trabaho, sa pera ni nanay siya umaasa. Isang beses nga nawalan siya o nawala siya ng 1 taon at sa panahon din na yun ay nagkaroon ako ng karelasyon. Okay po ang pagsasama namin. Pinaplano na din namin ang pagpapakasal. At habang nangyayari ang mga pagpaplano ay biglang umuwi si Tasha. At sinabing, sa bahay na ulit siya titira. Na syempre, tinanggap ulit ng nanay ko. Hindi ko akalain na may gagawin siyang hindi maganda sa pagdating niya nung panahong yon. Ako po si Dana at ito ang aking kwento.
Saan ang punta? Anong ang aga? Tanghali na't wala akong pupuntahan. Inihintay kita. Oh, bakit naman? Wala ka bang sasabihin? Ikaw ang naghihintay, bakit ako ang may sasabihin? Tigilan mo na nga muna yung pagiging brat mo. Excuse me? Wala ka pa ring sasabihin? Ano bang sinasabi mo? Saan ka galing? Sa kaibigan ko? Sigurado ka? Siyempre. Naku, makapasok na nga sa kwarto. Alam ko kung saan ka galing. Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit gulat na gulat ka? May tinatago ka ba? Alam mo, kung wala kang magawa, wag nga akong pagtripan mo. Binibigyan kita ng pagkakataon. Saan ka galing? Teka nga, ano bang pakialam mo? Dati naman tayong walang pakialamanan, di ba? O bakit interesado ka ngayon kung saan ako galing? Bakit? Dapat ba hindi? Oo, wala akong pakialam sa'yo, kaya wag mo din akong pakialaman. Nasaan si Tony? Bakit akong tinatanong mo? Boyfriend mo yun, di ba? Alam mo pala eh. Ano bang tinutumbok mo? Galing ka kina Tony. Saan mo naman napulot yung idea mo? Nandun ako kaninang umaga. Nakausap ko ang kapatid niya. Nagulat kami pareho dahil akala niya raw ako ang kasama ni Tony sa kwarto. Nung una ayaw niya pang buksan ang pinto ng kwarto ni Tony, pero naawa din siya sa akin kaya kinuha niya ang susi. Kitang-kita ko kayo. Magkayakap pa kayo sa kama. O ayan, alam mo na pala. Eh di hindi na kami mahihirapang magtago. Hindi ka ba nahihiya? Bakit naman ako mahihiya? Boyfriend ko si Tony. Nagpaplano na kami magpakasal. Ikaw na ang nagsabi. Boyfriend mo siya. Boyfriend mo pa lang siya at hindi asawa. Nadidinig mo ba ang sarili mo? Tama naman ako ah. Boyfriend mo lang siya. Kapatid kita. O bakit nasingit ang pagiging magkapatid natin? Kapatid kita tapos ikaw pa ang aagaw ng lalaking minamahal ko? O, ikaw na din uli ang nagsabi ha. Lalaking mahal mo. Eh hindi ka naman niya mahal. Kaya ikaw lang ang nagmamahal. Nasusuka ako sa mga sinasabi mo. Wala akong pakialam. Ba't ako sinisisi mo dito? Kasalanan ko ba kung na-realize niya na hindi ka niya mahal at nagkagusto siya sa akin? Hindi siya nagkagusto sa'yo. Inakit mo siya. Hindi ko ugali yon. Hindi? Akala mo ba hindi ko napapansin na tinititigan mo siya tapos kinikindatan mo? Kung makahawa ka sa kanya nung una, akala ko ahas ka. Pero pinatunayan mo na ahas ka pala talaga. Bahala ka na kung anong gusto mong sabihin. Sorry ka na lang at hindi ka pala talaga mahal. Kasi kung mahal ka niya, kahit anong pangaakit pa ang gawin ko, hindi siya sasama sa akin. Tasha, ano nangyari sa'yo? Walang nangyari sa akin. Normal lang ako. Ikaw ang umayos sa kinikilos mo. Para kang batang naagawan ng candy. Yan ang sasabihin mo sa akin matapos ng ginawa mo? Hindi ka man lang ba tinatabla ng hiya? Ng konsensya? Sinabi ko na kanina, wala akong dapat ikahiya. Kung asawa mong inagaw ko, mas maiintindihan ko pa yung inaarte mo. Boyfriend mo lang siya, kaya natural lang na pwede pang magbagong isip niya. Simula ngayon, hindi na kita kapatid. Okay lang. Dati pa naman hindi ko naramdam na kapatid kita eh. Siya nga pala. Uwi lang ako para kunin yung mga gamit ko. Magsasama na kami ni Tony. Ano? Sana tapos ka na. At wag mo na akong guluhin sa pag-iempake ko. Nang malaman ng nanay namin ang ginawa ni Tasha ay halos matumba ito. Hindi siya makapaniwala na naging ganoon ang bunso niyang anak. Sinisisi niya ang sarili niya at si tatay dahil kung hindi nila inispoiled si Tasha ay hindi daw ito magkakaganoon. Agad na tinawagan ni nanay si Tasha pero hindi niya ito sinasagot. Buong araw halos mapudpod ang daliri ni nanay kakadial pero hindi talaga sumasagot si Tasha. Sinubukan niya kinabukasan at sa mga sumunod na araw, linggo at buwan. Pero hindi pa din sumasagot hanggang sa kinausap ko na lang si nanay na huwag nang intindihin at baka kung mapano pa siya. Naawa si nanay sa akin pero hindi naman niya kasalanan kaya pinilit kong mag-move on para na din po kay nanay at makalimot na din sa pangit na pangyayari. Ako naman,
Para mas mabilis makalimot ay tinutukan ko ang negosyo ko. Hanggang sa napalago ko ito. Iniisip ko na lang na may maganda din namang nagawa sa akin ang karanasang iyon. Maganda na po ang buhay namin ni Nanay. Hanggang sa gulatin kami ng isang tawag. Sino to? Number lang? Hello? Hello? Sino to? OA mo ha? 2 taon pa lang ang nakakalipas, nakalimutan mo na ako? Tasha? Sino pa ba? Bakit ka tumawag? Wow! Kung makapagsuplada ka naman. Hanggang ngayon ba, better ka pa din? Kasi ako ang sinamahan ng boyfriend mo. Ano bang kailangan mo? Baka sabihin mo naman kasi sobrang sama ng ugali ko eh. Kaya kahit ayaw ko, idadamay na kita. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Si Nanay lang sana ang iimbitahan ko. Pero sige na, sumama ka na din. Pwede ba sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin? Marami pa akong ginagawa. O edi ikaw na ang busy. Ano bang kailangan mo? Ay, hindi pa talaga naka-move on. Ibababa ko na tong telepono. Alam mo na kung bakit mainit ang ulo mo? Nasa menopausal stage ka na, no? Ang kapal ng mukha. Ano bang kailangan mo? Ang bastos mo naman. Yan bang nagagawa ng pangiiwan sa'yo? Ang maging bastos ka? Oo, bastos ako. Pero hindi ako baboy. Hoy, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, ah. Nasaan na ba si Nanay? Kakausapin ko. Wala siya umalis. Anong cellphone number niya? Wala siyang cellphone. Sinungaling ka. Sinungaling ako pero hindi ako baboy. Nanggigigil na ako sa mga salita mong yan, ah. Pwes tapusin na natin ang pag-uusap na to at huwag ka nang tatawag uli. Hindi naman ikaw ang kakausapin ko, eh. Pwes telepono ko to. Ewan ko sa'yo, ha? 2 taon na, oh. Bakit hindi ka pa rin makalimot? Kinalimutan ka na namin. Ewan bakit nagparamdam ka na naman. Ano bang kailangan mo kay Nanay? Pera? Excuse me, may pera kami ni Tony, no? Baka ibig mong sabihin, may pera si Tony. Kasi palamunin ka lang naman. Ang pera ni Tony, pera ko din. Very you! Nangaangkin ng hindi naman niya pag-aari. Pag-aari namin yon. Pag mag-asawa na, conjugal na yon. Nakakatawa ka. Lakas ng mambuisit, ha? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nangangarap ka eh. Kilala ko si Tony at sa palagay ko, hindi ikaw yung uri ng babaeng pakakasalan niya. Excuse me, kaya nga ako tumawag, no? Dahil imbitado si Nanay sa kasal namin. O siya, sumama ka na din para mamatay ka dun sa inggit. Anong nakakatawa? Eh seryoso ang usapan kasi hindi naman pwede magkaasawa ng bubuyog ang isang uod. Ka talaga. Sabihin mo kay Nanay ang imbitasyon, ha? Wala pang date kung kailan, pero 3 buwan mula ngayon. Ay bilisan niyo magpakasal kasi masyadong mahaba ang 3 buwan. Baka magbagong isip ni Tony. Ewan ko sa'yo, bitter. Bitter nga ako pero hindi naman ako. Alam mo na yon. Tumigil ka nga. Sabihin mo na lang kay Nanay ang pinapasabi ko. Dapat dumating siya sa kasal namin ni Tony. Sabihin mo kay... Inaamin ko, Mama Ganda, nung nalaman kong si Tasha ang tumawag. Nung una ay bumalik ang galit ko. Pero habang tumatagal ang usapan namin ay nararamdaman ko na hindi ko naman dapat ikalungkot. Parang mas pakiramdam ko mas malaya ako dahil nalaman ko ang mga ugali nila habang maaga pa. Mabuti nga talaga at hindi pa kami kinakasal. Kaya nung ibaba ko ang telepono ay natatawa na lang ako. Wala nang galit. Wala nang pag-aalala. Wala nang lungkot. Kahit naman buwisit ako sa kanila, ay sinabi ko pa din kay Nanay ang imbitasyon nila. Pero si Nanay na mismo ang tumanggi at sinabing iisa lang daw ang anak niya. Nagulat ako kay Nanay. Dahil mula nung araw na ginawa ni Tasha ang pangaagaw, ay doon ko lang siya nadinig na sinabi na hindi na niya anak si Tasha.
Kaya matapos din ang usapan na yon ay parang wala na din kay nanay ang pinag-usapan. Parang dumaan lang din sa mga tenga niya. Hanggang isang araw ay muling tumunog ang telepono ko at nakita ko na parehong numero ang tumatawag. Si Tasha, Mama Ganda. Pinag-isipan ko kung sasagutin ko ba o ibablock ko ang numero niya. Pero nung oras na yon, sinagot ko pa rin po ang tawag niya. Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Bago ko sinagot ang tawag, Mama Ganda, ay huminga muna ako ng malalim at sinabi sa sarili ko na hindi na iinit ang ulo ko. Pagkasagot ko ay hindi na nag-hello si Tasha. Bigla na lang siyang umimik at sinabing papunta siya sa bahay. Bago pa ako nakasagot ay bigla niyang binaba ang telepono. Natawa na lang ako kasi gustong makaganti sa ginawa kong pagputol bigla sa usapan namin kaya niya marahil nagawa yon. Tawang-tawa ako, Mama Ganda. Natawa ako dahil isip bata nung ganong klase ng ideya. Para siyang bata na gustong gumanti ng pagbaba ng telepono. At isa pa sa natawa ako kasi hindi niya pinakinggan ang sasabihin ko. At natawa ako dahil sa pagkakataong yon, mapapahiya siya sa gagawin niya. Si Tasha na naman. Ano na naman kaya ang problema nito? Hello? Anong hello? Nasaan ka? Bakit interesado ka kung nasan ako? Huwag mo akong pilosopuhin, nasaan ka? Ano bang pakialam mo kung nasan ako? Nasaan ka? Alam mo, mabuti na lang naka-speakerphone ako, kundi ang sakit sa tenga ng boses mo. Sagutin mo ako! Huwag kang ang sumigaw. Nasaan ka? Nasa bahay. Bakit hindi mo kami pinagbubuksan ng pinto? Kanina pa kami ni Tony dito sa labas. Aba, ano ako manghuhula at malalaman kong nasa tapat kayo ng bahay at bubuksan ko ang pinto? Tigilan mo ko ha, kanina pa ako nagsisigaw dito. Bakit hindi mo kami pinagbubuksan ng pinto? Wala akong naririnig. Hayop ka? Eh di wala ka dito sa bahay. Ano bang bahay? Tumahimik ka! Saan ka ba Tumahimik ka sabi! O sige, hindi ako magsasalita ha. Sige, ituloy mo lang yung pang-aasar mo. Tignan ko lang kung anong masasabi mo mamaya pag uwi mo. Anong ibig mong sabihin? Winasa ko tong mga tanim mong bulaklak, pinagtatatapakan ko. Ano? O ano ngayon? Nasa akin na bang atensyon mo? Bakit mo ginawa yan? Ang sarap nga ng pakiramdam ko habang sinisira ko mga bulaklak mo. At isa pa, yung bintana ng kwarto mo, basag ang salamin. Pinabato ko kay Tony. Ang galing ng asawa ko. Sa pool, eksakto sa bintana mo. Pati bintana binasag nyo? Ano? Iiyak ka na ba? Kasi ngayon, inisprayan namin ng pintura ang paligid ng pader ng bahay. Anong ginawa mo? Dapat lang yan. Masyado kang mayabang eh. Bakit? Porket hindi ako umuwi dito? Ano? Aangkinin mo na ang bahay na to? Si tatay ang nagpundar nito. Kaya alam kong akin din ang bahay na to. Unang-una, walang isa man sa atin ang nagmamay-ari ng bahay na yan kundi si nanay. At ang bahay na yan ay hindi na pag-aari ni nanay. Ano? Binenta na niya yan. Tinatawagan ka ni nanay para sabihin sa'yo pero hindi mo sinasagot ang tawag niya. Tinadrop mo pa at saka mo binlock. Ano bang sinasabi mo? Binenta na ni nanay ang bahay na yan. At hindi na kami nakatira dyan, matagal na. Ano? Tigilan mo ako sa panggagago mo ha? Kung ayaw mo maniwala, edi wag. Binenta niyo na tong bahay? Hindi na sa atin?
Kakasabi ko lang, di ba? Hayop ka talaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano? Paano ko masasabi sa'yo? Eh nung tumawag ka na pupunta kayo, hindi ba binabaan mo ako ng telepono? Buisit ka kasi. Saan na kayo nakatira? Ayusin mo muna yung ginawa nyo dyan. Tigilan mo ako ha, nanggigigil na ako sa'yo. Ano, iiwan nyo na lang yung mga sinira nyo dyan? Wala kang pakialam. Saan kayo nakatira ngayon? Hindi. Ayusin nyo muna yung ginawa nyo dyan. Baka mamaya may nasaktan pa dyan nung binato nyo yung bintana. Tumahimik ka na nga. Aayusin ko to. Huwag ka nang makialam. Basta ayusin nyo yan. Mahirap na baka malamang dito kayo pupunta, pati kami ni nanay madamay. Kung makapagsalita ka ha, parang hindi mo ako kapatid. Ay, Tasha, consistent ka talaga. Saan nga kayo nakatira ngayon? Ayusin mo muna yung pagsasalita mo. Saan kayo nakatira? Ayan, ganyan ang tama. Ano ba? Sabihin mo na! Pang-5 kanto mula dyan, number 126. Ganun po ang naging tagpo namin ng kapatid ko sa telepono nang sagutin ko siya. Pinipigilan ko ang tawa ko. Pero naiisip ko din naman yung bagong may-ari ng dating bahay namin. Pag hindi talaga pinaayos nila Tasha ang mga sinira nila, ay ako ang magsasabi sa may-ari kung sino ang sumira ng bahay nila. Ilang sandali pa ay dumating sila Tasha at Tony sa bahay. Hindi ko alam kung saan nag-iigib ng kakapalan ng mukha ang dalawa at dire-diretsong pumasok ng bahay. Si Tony pinapunta ni Tasha sa kusina para maghanda daw ng makakain nila. At wala daw silang aasahan sa akin. Nakialam sila sa refrigerator namin ng walang pasabi. Nananahimik lang ako, Mama Ganda. Mabuti na lang umalis si nanay at nagsimba malapit sa amin. Kasi baka magalit lang yon at kung ano pang mangyari. Habang nasa kusina si Tony, ay humilata sa sofa si Tasha. Nakala mo ay sa kanyang bahay. Kaya kinausap ko siya kung ano ba ang pakay niya sa pagpunta sa amin. Nyo. Akala ko sa susunod na buwan pa ang kasal nyo. Kakausapin ko si nanay. Hindi siya pupunta. Eh di wag. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Bumalik na lang kayo, wala siya rito, nagsimba. Basta, hihintayin ko siya. Ano? Hihingi ka na naman ng pera? Ano bang pakialam mo? May pakialam ako. Nasa poder ko si nanay. Porke nasa poder mo, ikaw nang nagdidesisyon ng pera niya? Hindi ko pinapakialaman ang pera ni nanay. Pera niya yun. Kaya pati ikaw walang karapatan doon. Ang yabang mo? O sige, sabihin na nating magdadamot si nanay. Pero may perang iniwan si tatay at may karapatan ako doon. Matagal nang wala si tatay. Kaya nga, ibig sabihin may pamana ako. Saan ang galing yung ideya mong may pamana ka? Ano to? Kakamkamin mo mag-isang pamana ni tatay? Baka nakakalimutan mo, ako ang paborito ni tatay. Kahit paborito ka pa ng kung sino, wala kang makukuha dahil wala nang naiwan si tatay. Sinungaling ka. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Pinabayaan kita ng maraming taon, kaya ginawan mo ng paraan na maangkin mo lahat ng kayamanan ni tatay. Alam mo, magpatingin ka na. Sobre ang ilusyon sa utak mo. Hindi ako papayag na kamkamin mo lahat. Kukunin ko ang para sa akin. Baka nga sa akin lahat yon kasi hindi ka naman paborito ni tatay. Nakakatawa ka. Tumawa ka hanggang gusto mo. Hindi ako papayag na mapasayo lahat. Anong lahat? Walang lahat. Hindi ako naniniwala dahil sinungaling ka. Hindi ba kahit kailan hindi ka naman nagtrabaho?
Kaya kung meron mang ipapamana sa'yo si tatay, nakuha mo ng lahat at nagastos na sa mga luho mo. Hindi pa din ako naniniwala. Isa pa, dapat may hati ako sa pinagbentahan ng dating bahay. Wala nang pinagbentahan ng dating bahay. Inubos mo? Naubos na. So inubos mo nga. Hindi ako papayag. Bayaran mo sa akin ang parte ko. Dapat higit sa kalahati dahil kay tatay ang bahay na yon. Kaya mas lamang ang hati ko. Hindi ko alam kung gahaman ka lang o nasisiraan na ng bait. Magsalita ka lang dyan, wala naman akong pake. Basta nandito ako para kunin na lahat ang para sa akin. At kung hindi mo maibibigay, magkakademandahan tayo. Ay sige tara, gusto mo ngayon pala magdemandahan na tayo. Basta, akin na yung parte ko. Wala nang pera si tatay, naubos mo na. Wala nang pinagbentahan ng bahay, naubos na nung na-ospital si nanay. Imposible! Basta may parte ako. Pera talaga ang nasa isip mo? Sinabi ko na na-ospital si nanay, hindi ka man lang nag-alala o nagtanong kung anong nangyari? Bakit pa? Sabi mo nga lumabas na siya ng bahay. Di magaling na siya. Iba ka talaga. Kumpara sa'yo? Oo, ibang-iba. Mas matalino ko kaysa sa'yo. Mag-ingat ka. Bakit? Kasi baka pati sarili mo naniniwala na sa mga kasinungalingan mo. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Kung wala nang pinagbentahan ng bahay, ibig sabihin, itong bahay na to, sa akin pa din. Natatawa na lang ako sa'yo. O bakit? Kung ginastos niyo yung pinagbentahan at yung mana ko, itong bahay na lang ang kukunin ko. Kaya dapat siguro ngayon palang mag-empake ka na. Dahil dito na kami titira ni Tony. Sige lang, mag-ilusyon ka lang dyan. Mamaya sasampaling ka ng katotohanan. Mamaya pag hindi ka pa umalis, baka ako naman ang sumampal sa'yo palabas. Sige, mag-enjoy ka na dyan sa sofa. Dahil bilang na ang oras ng paghiga mo dyan. Umalis ka na nga muna sa harap ko. Hindi ako apektado sa mga sinasabi mo. Ako na nga lang ang aalis. Kain na muna kami. Mahal, handa na ba yung pagkain? Punta na ako dyan. On cue, si nanay. Pagkapasok ni Tasha sa kusina ay kumatok naman si nanay. Bago ko sinabi na nandun, sina Tasha at Tony, ay pinakalma ko muna si nanay. Nang malaman niya, ay agad niyang gustong puntahan sa kusina. Pero sinabi ko muna ang mga pakay ni Tasha para alam niya. Bago niya pinuntahan sa kusina, nagpaka-plastic ang kapatid ko. Biglang may pakialam siya sa nanay namin na kanina lang ay hindi man lang nag-aalala nang malaman niyang na-ospital si nanay. Si nanay naman ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Hindi na niya hinayaang umarte pa si Tasha. Dinerecha niya ito na walang naiwan si tatay. At ang mga ibinibigay ni nanay na pera sa kanya, dati ay ang sarili niyang pensyon. Dahil ako na nga po ang sumasagot ng mga gastusin sa bahay noon pa. Sinabi din ni nanay na naubos sa ospital ang perang pinagbentahan ng bahay namin dati. Halatang hindi pa din naniniwala si Tasha. At iniisip niya na baka pinagkakaisahan lang namin siya ni nanay. Barangay LS. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Hindi po magkapaniwala si Tasha sa mga sinabi ni nanay at ang iniisip niya ay niloloko lamang siya ng aming ina. Hinarap na naman ako at ako ang sinisisi na kinakamkam ko naman daw ang para sa kanya. Saka ulit siya sinampal ni nanay ng katotohanan. Nabuhay pa si tatay ay ako na ang nagbabayad ng lahat ng kailangan sa bahay. Dahil ang pera ni tatay ay naubos dahil sa isang maling investment na naging dahilan din ng pagkamatay niya dahil sa sama ng loob. Siyempre po, Mama Ganda,
Hindi na naman alam ni Tasha ang tungkol doon. Kasi wala naman siyang pakialam sa aming lahat. Ang nakakagulat, Mama Ganda, ay ang biglang pagbait ni Tony sa akin nang madinig na wala nang makukuha si Tasha. Humingi siya ng tawad at sinabing nabulag siya sa mga paninira ni Tasha sa akin. Hindi ako sumagot, Mama Ganda. Kasi natatawa po ako. Sa halip ay sumabog si Tasha sa mga nadinig. Imbis na awayin si Tony, ay ako naman ang pinuntirya. Inaakit ko daw si Tony kasi hanggang ngayon ay mahal ko pa daw ang lalaking mapapangasawa niya. Hanggang sa may biglang nagsalita sa pinto. Papasok ng kusina. Isang lalaki na may kargang batang babae. Tinanong niya kung okay lang daw ba ako. Sinabi ko na oo. Sa hiya ni nanay ay niyaya niya sa kwarto ang mga ito at doon niya kinausap. Ang lalaking iyon ay asawa kong si Kurt, Mama Ganda. At ang batang babae ay ang 1 taong gulang na anak namin. Doon pa lamang po nalaman ni Tasha at ni Tony na may asawa at anak na ako. Hindi nila alam dahil wala silang pakialam sa amin. Kitang-kita ko sa mukha ni Tasha ang inggit. Kaya nabaling ang galit niya kay Tony. Pinalabas ito at sinabing antayin na lamang siya sa kotse. Kaya pala, Mama Ganda, may hugot pa din si Tasha. Hindi ka ba nahihiya? Para sa akin ba ang tanong na yan? Mahiya ka naman. May asawa ka na pala. Tapos aakitin mo pa ang mapapangasawa ko? Nakakadiri ang sinasabi mo. Hindi ko napapatulan si Tony, no? Hindi ako pumapatol sa galing na sa basurahan. Ano sinasabi mo? Basurahan ako? Metaphor yon. Metaphor, ang dami mong alam. Oo naman. Isa pa, masaya kami ng asawa ko. Kaya makakaasa ka na iyong-iyo yung Tony na yun. Masaya pala kayo eh. Bakit hindi mo pagtrabahuhin ang asawa mo nang hindi umaasa lang? Asawa ko ba ang pinag-uusapan natin dito? O ang mapapangasawa mo? Excuse me, may trabaho si Tony, no? Nalaman ko sa mga common friends namin na wala na yung business ng pamilya nila at baon sila sa utang ngayon. Hindi totoo yan. Maayos kami. Kaya pala bigla na lang nandito ka at nag-iilusyon ng pamana. Huwag mo nga ipasa sa akin ang usapan. Kayo ng asawa mong pinag-uusapan. Hayaan naman kayo. Dito pa talaga kayo nakikitira kay nanay? Nag-asawa ka? Nag-akyat ka pa ng palamunin? Unang-una, bukod sa negosyo ko, may sariling negosyo ang asawa ko. Mayabang ka naman. Biglang may negosyo. Porke kunestyon ko. Hindi ko kailangang ipagyabang kasi yung farm niya na mismo magyayabang para sa aming dalawa. O kung may farm pala kayo, di doon na kayo tumira. Iwan nyo na si nanay at kami na ni Tony ang sasama sa kanya dito. Sino ka naman para magplano ng mga buhay namin? Ikaw nga hindi mo maplano ng maayos ang buhay mo eh. Basta, uulitin ko. May karapatan ako sa bahay na to dahil kay nanay to. Parte si nanay ng tahanang ito. Natural, siyang bumili eh. Sa palagay ko sa kitid ng utak mo, hindi mo rin maiintindihan ang sinasabi ko. Ang dami mo pa kasing arte, may pa-metaphor ka pa. Pwes, hindi na ako magsasalita. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Hindi ka nadadala eh. Ilang beses ka nang napahiya. Ikaw ang hindi makaintindi. Napakadali lang naman intindihin yung salitang lumayas na kayo dito at kami na ni Tony ang titira dito. Bigla kang susulpot tapos bigla kang mang-aangkin. Siguro naman sapat na yung ilang taong pinakinabangan nyo si nanay. Siguro naman panahon na para kami naman ang makinabang sa pera ni nanay. Malala ka na talaga. Hindi ko naman masasabi na si Tony ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan.
Kasi noon pa lang ganyan ka na. Tama si nanay. Kasalanan ni tatay kung bakit ganyan ang ugali mo. Kung pwede lang bumangon si tatay, siguro kinastigo ka na nun. Dami mong satsat, pati patay dinadamay mo pa. Wala na akong sasabihin. Kaya habang may panahon pa, umalis na kayo. Siraulo ka pala eh. Kayo nga ang pinapaalis ko, bakit akong papaalisin mo? Dahil hindi kay tatay o kay nanay ang bahay na ito. Pinundar ko to, maski ang asawa ko walang pangalan sa bahay na to dahil ako lang ang nagpundar nito. Ano, sapat na ba yung sinabi ko? Hindi na mga angkin ang tawag sa ginagawa mo. Magnanakaw na yan. Kung kaya mong tanggalan ng karapatan si nanay sa bahay na to, ako hindi papayag. Mag-ilusyon ka hanggang gusto mo. Talaga. Dahil dala na namin lahat ng gamit namin, umalis na kayo sa master's bedroom dahil kami na ang pupwesto doon. Doon na kayo sa pinagmamalaki mong farm. Hopeless ka na. Tatawagin ko si nanay. Sa kanya mo sabihin niya mga gusto mong sabihin. Mabuti pa nga. Wala kang kwentang kausap. Mag-empake na kayo ha? Ayoko na sanang pakausap pa si nanay kay Tasha kasi nakakatakot din na tumaas ang dugo niya. Pero hindi ko na po kaya. Para akong nakikipag-usap sa isang batang matigas ang ulo. Well, matigas naman talaga ang ulo niya. Pero hindi na siya bata, mamaganda. Kaya si nanay ay lumabas na din at kinausap na naman si Tasha. Sinabi sa kanya na ang bahay ay pag-aari ko. At wala siyang nilabas na pera o pera man ni tatay. Lahat ng ginastos ay galing sa pagod at pawis ko, mamaganda. Pero iba talaga si Tasha. Parang may kung anong sumanib sa kanya. Maski kay nanay ay ayaw niyang maniwala at pinagpilitan talaga na doon na sila titira at pinapaalis na kami ng pamilya ko. Tinawag pa niya si Tony para ipasok na ang mga gamit nila. Nang biglang dumating ang mga pulis, nahuli pala sa CCTV ang kapatid ko at si Tony na sinisira nila ang dati naming bahay. Nakita doon ang plate number ng kotse nila kaya na-trace ng mga pulis kung nasaan ito. Ayaw umalis ng kusa nila Tasha at Tony. Mas masaklap ang naging exit nila dahil sa nagwawala si Tasha habang pinoposasan ng mga pulis. Tasha na naman? Ano na naman ang kailangan nito? Hello? Hello ate. Sino to? Ate naman eh. Si Tasha to. Huwag mo akong lokohin. Impostor ka. Ate, seryosohin mo naman ako. Hindi kasi Tasha. Dahil mula nung magkamalay si Tasha, kahit kailan hindi niya ako tinawag na ate. Ate, ako nga to. O anong kailangan mo? Ate, tulungan mo naman ako. Ano? Ate naman, please. Seryoso tong sinasabi ko. O sige, anong dahilan ng biglang pagbait mo? Ate, pasensya ka na sa akin ha. Susme, kung pasensya sa'yo lang naman ang sinasabi mo, sobra at sapat yung pagpapasensya ko sa'yo noon. Sorry talaga ate. Oy, pinapatawad na kita. Okay na? Ate? Ano ba yon? Pakibilisan na alis ako. Ate, baka pwede namang makahiram ng pera. Nangihiram ka? Bakit naghiwalay na ba kayo ni Tony? May nakita na ba siyang iba? May umagaw ba? Ate naman, hindi naman kami nagkahiwalay. O mabuti naman pala. O paano alis na ako? Ate, sandali lang. Ano pa? Ate, kailangan ko talaga ng pera. Hindi naman pala kayo hiwalay ni Tony. Di doon kayo sa magulang niya humiram. May business sila, di ba? Ate, wala na kasi yung business nila. Di ba sabi mo, malakas ang negosyo nila?
Sinabi ko lang yun. Pero matagal nang wala ang negosyo nila. Yun lang. Pero at least magkasama pa kayo ni Tony. May ipon naman siya, sabi mo. Ate, wala na din. Matagal na din naubos. Kasi hindi makapasok ng trabaho si Tony. Naubos? Hindi niya naalagaan? Bakit naubos? Ate, kasi... Kasi ano? Kasi nalulung sa sugal si Tony. Kaya naubos ang savings niya. So nanghihiram ka para ipangsugal ni Tony? Hindi ate, importante lang talaga. Paanong importante? Ate, dinimanda kami nung may-ari ng dating bahay natin. Pinababayaran sa amin yung mga nasira namin. Sa kanya daw uurong ang demanda. Eh ate, wala kaming pera. Pakiusapan nyo, tapos magtrabaho kayo hanggang mabayaran nyo. Yun nga ang gagawin namin eh. O bakit nangungutang ka pa? Ate, nandito kami sa presinto. Kailangan lang namin ng pera pampiyansa. Yung mga magulang ni Tony, siguradong hindi kayo matitiis nun. Ayaw na nilang makipag-usap eh. Naku, wala na akong maisip na paraan. Ate, ikaw na lang ang magpautang. Pangako, babayaran namin. Tasha, may pinapagawa akong townhouse na ibebenta namin o pauupahan. Nakalabas na lahat doon ang pera ko. Sorry, wala akong maitutulong sa'yo. Ate! Sige na, kailangan ko nang umalis. Sa totoo lang, pinaglalabanan ko na lang ang damdamin ko. Gusto ko sanang tulungan si Tasha pero kailangan niyang matuto ng aral ng buhay. Para matutunan niya na maging isang mabuting tao. Nakalabas naman talaga lahat ng pera ko, Mama Maganda. Pero magagawan ko naman ang paraan. Kaso na naig ang utak ko, nahayaan ko siyang matuto ng leksyon. Kahit nung sinabi ko kay nanay, sumang-ayon na lang din naman si nanay sa aking desisyon. Sapat na daw ang mga pagbibigay namin sa kanya. Kailangan malaman niya paano mabuhay nang wala kami. Ang pinakatulong na lang na ginawa ko ay kinausap ko ang may-ari ng dating bahay namin at sinabing pagbigyan si Tasha hanggang makabayad. Sinabi din ng asawa ko na siya na ang magpapalit ng bulaklak na nasira. Sabihin lang sa kanya kung anong mga klase dahil maraming bulaklak sa farm niya. Napalambot naman namin ang puso niya. Kaya inurong niya din ang demanda at pinapirma na lang ng kasunduan. Sina Tasha at Tony na babayaran nila. Paunti-unti hanggang sa mabuo ang kanilang nasira. Kaya makaraan ng ilang araw ay nakalaya din sila. At nang makalaya, ay naghiwalay na ang dalawa. Pareho silang nagtatrabaho ngayon. Si nanay ay maayos naman ngayon. Ipinapasyal namin para makapag-enjoy naman siya. Kami ng asawa ko ay magkakaroon na ng pangalawang anak. At masayang masaya sa mga nangyayari sa buhay namin. Maraming salamat, Mama Maganda. Sa pagkakataong maibahagi namin ang aming kwento. Ako po ang inyong forever kapuso, at kabarangay. Dana. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!